mag-isa lang bumalik. Hi mga ka-s'mores! Ako nga pala si Ate Mars, ang inyong smorgasbord Pinay. Pasensya niyo at ngarag na naman ang inyong ate. Lagi naman, charot. O diba? Ako ay napapunta ng Batha ng biglaan dahil bakit? At ano ba yung ginawa ko? Paano ako nakapunta doon ng solo? Aba, yun ang aabangan niyo mga ka-s'mores. Pero bago yon ay mag-intro po muna tayo. Hi mga ka-s'mores! Ako po si Ate Mars, ang inyong smorgasbord Pinay. Ay mga ka-s'mores, andito na, nagbabalik na ang inyong Ate S'morgs. Ate Mars, ayan. Ako po ay, ayun, nalaman nyo na kanina na ako ay lumabas. Siyempre, hindi lumabas sa labas ng bahay. Siyempre, pumunta po ako sa Batha. Ayan yung location dyan. Ayan po ay sa Bellagio Mall. Na ako po ay nag-Uber. First time ko nag-Uber mag-isa. So, ano yung nararamdaman ko? Natatakot ako na excite, kinakabahan, pero mas lamang yung takot kasi nga mag-isa ako. Lagi naman ako nakakasakay ng Uber kapag hindi available yung driver dito. Pero this time ay mag-isa po ako. So, mahirap po kung hindi nyo alam yung location. Ang kagandahan lang po ng Uber, kahit hindi nyo alam yung mismong kalsada, basta alam nyo, pupuntahan nyo, ang driver na ang mag-guide sa inyo. Tapos makikita nyo lang kung ilang minuto, kung magkano, fix na po yun. Okay, nakaprogram doon kung anong sasakyan, kung sino. Naitakal ko na po doon kung anong kagandahan ng mga request a ride vehicle dito sa, or applications, katulad ng Uber, Bolt, Lyft, at kung ano-ano pa dito sa kaharian ng Saudi Arabia. So, hindi naman po ako kinabahan ng bonggang-bongga, slight lang, kaso lang kinabahan ako dahil mag-isa po ako. First time ko po yon na mag-iisa na sasakay ng Uber. At ito naman, dahil wala nga po magsusundo sa akin pabalik, ay kailangan ko rin na sumakay naman ng taxi pa uwi. Naku po, kung kanina papunta ay naabot ako ng mga 51 riyal, at ngayon naman, pabalik naman sa bahay ay nakaabot ako ng 70 kasi nga aabutin na ng rush hour, medyo mahal-mahal na po ang pantaksi. Ngayon kung wala naman kayo, dahil napakalayo po ng Batha, sa totoo lang mga mahigit half hour to 40 minutes po ang biyahe mula po dito sa 18 Riyadh. So, kung hindi pa kasama yung traffic noon, ngayon, kung wala naman kayo importanteng pupuntahan, nagag na lang po kayong pumunta, doon lang kayo sa malapit. So, since ako, meron akong pinuntahan, so, lakas loob na lang na lumabas, o diba? Dahil importante. So, hindi ko rin nagawa yung gusto ko dahil nga wala pong taong naka-in-charge doon. So, ang ginawa ko ay bumili na lang ako ng mga pangangailangan ko para kahit papano ay sulit naman yung aking pagpunta doon. Naghintay-hintay pa ako, baka mamaya may sumundo, o diba? At least makabawas-bawas sa pamasahe. Pero ganun talaga, hindi lahat ng gusto natin ay nakukuha natin. Hugot ba yan? O diba? So makikita nyo dyan kung ano yung mga i-haul na lang natin ng mga ginawa ko doon sa Batha. Iuna ko ng i-haul ito, mga ka-s'morgs. Mainit-init ka. Galing sa Blue Ribbon, sponsored. Mainit-init na palabok. Ako po, babalutin na natin ng pagkadami-dami. At umaamoy na yung hipon. Pati tinapa nitong palabok na to, sumisingaw na yung aming kwarto, Alona. Kailangan mo nang kunin ito. Ano ba yan? Palabok. Ali pala yung palabok, 24 riyal times 15. Yun na yung mga mahigit, almost 400 pesos pala. Naku po. Ay, hindi pala 300. Mga 350 pesos. Ganon ang presyuhan ng palabok. Pero marami na makakakain nun. Busog-lusog, o diba? Pakita ko na lang mga ka-s'morgs sa inyo kung anong ginawa ko. Ito, para naman may silbi yung pagpunta ko doon, sayang naman yung pamasahe, back and forth. Ayan, ako ay nag-update na lang ng aking ID number doon sa Telemoney. At saka kinuha ko rin yung mga beneficiary names and beneficiary numbers ko. Dahil gusto kong minsan maghulog din sa aking account. Sayang naman, kaya pala na wala na, hindi na freeze yung aking account sa PNB. Na account sa aking bank, ayun, dahil hindi nga pala ako regular na nakakapaghulog. Naman,
Itong mga tinapay na binili ko sa Fast Choy. Ayan. Napaka-paborito ko yung mga tinapay doon. Yan na nakapagpapasira ng ating mga diet. O, diba? Ito, times 15 real or 14.5, 14.47 per pesos. O, diba? Sabihin, pag 10 real, 150 to 145 pesos. Ganon yun. Diba? So, ito, dahil 7, compute nyo na lang. Ensamada na ube na may keso, o diba? Paborito ko to doon. Kaya hindi na payate, o diba? And nasira na naman ang diet natin. Doon nakapunta tayong batha. Ito yung i-giveaway ko, i-give love ko, binangkal. So, mahilig dyan sa mga binangkal. Diba? And ito yung isa sa gusto ko sa kanila, yung lapas na lapas naman, baka naman, o diba? Sponsored libre. Ito is yung pandesal nila na binabalik-balikan ko. 5 real lang to. O, diba? 8 pieces na kasi, ano siya, siksik at saka super lambot sa loob. Hindi siya ampaw, na parang ikaw, ampaw, charot. Next naman na ginawa ko ay hindi cellphone na, hindi ako bumili ng cellphone. Kumbaga nagpapalit ako ng casing, cover, ayan, nanggigitata na kasi, so, yan ito tayo naman na budol ng 25 real. So, mahigit 300, siguro mga 350 real ang isang casing. Tapos, dahil nagutom tayo, hindi pwedeng hindi tayo kakain. Umorder ako ng Chowking. Kasi ito, mag-isa lang, solo flight. Gala. Yan, kain tayo. Barbecue L'Oreal. At syempre, habang ako naman ay walang kasama, so naghanap ako ng kasama. Char, hindi naman. Naghanap ako sa cellphone, yung kasama ko, tinawagan ko, at binidyo call ko habang kumakain. So feeling ko, may kasama na ako, o diba? Para-paraan lang, o diba? Dahil siya rin, wala rin siyang kasama lagi sa duty niya. So pareho rin kami, o diba? Nagkaroon ka ng company, o diba? Ayun, ganun ang i-technique. At ang hirap kumain ng mag-isa, at ang hirap lumabas ng mag-isa sa totoo lang. Yung aking pagpunta doon, gumastos lang ako at nagastusan din ako. Actually, mahigit 300 rin yung aking pinagkakagastusan. At saka meron pa pala ako, nakalimutan ko sa inyong sabihin. Actually, nung kumakain ako, o tapos na akong kumain, merong pailigid-ligid na mama na ibang lahi na nagbibenta ng handicrafts. So, naawal mo na kasi wala pang bumibili. So, matagal ko na nakikita to Ito, charang ganyan siya. Yan. Actually, kung magkano to, 55, 60 siya, or 70 na tawaran ng 55. Diba, ganyan siya. O, diba, baka masira pa. Nadali ko sa Pilipinas, handcrafted na, ayan, matibay na kahoy, hindi siya basta-basta, sa paletsina. And binibenta lang nila, diba, mas maigi magbenta kaysa kumuha ng mga walang kabagay-bagay, diba? At least yan, pinaghihirapan niya. Mahirap po magtinda ng ganito. So, awal naman tayo dun sa isang ibang lahi. So, binili na lang natin. Mabigat talaga siya. So, solid na kahoy ito, mga ka-sports. So, ayan lang mga ka-smart. Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung kayo ba ay capable na lumabas. Kung kayo pinapayagan ng amo nyo na lumabas na mag-isa. Or wala kayong choice kundi lumabas na mag-isa at may pangailangan kayo ng gawin sa labas. Tulad pumunta sa supermarket, kung kaya nyo bang mag-taxi ng solo, o diba, katulad ng ginawa ko ngayon, walang choice kasi nga busy yung mga driver, pero kailangan ko lumabas, nagpaalam naman ako sa amo ko. So, hindi na marirepand yun kasi wala namang resibo, o diba. Pero, okay na, charge to experience, pero next time, mas maganda kung lalabas na sa driver talaga sa bahay. Kasi nga, unang-una makatipid ka, at saka syempre, sayang naman, biruin mo, 120 real times 15, o di ba magkano rin yun. Kung wala ka namang ibang pupuntahan, tapos wala ka namang, kasi malayo yun so kailangan ilista mo na at kailangan meron kang baong pera para pagpunta mo doon, sulit lahat yung pupuntahan mo. Mapasyalan mo lahat ng gusto mo kasi nga yung Batha na yun is para kang nasa isang Divisoria or Tutuban Center, parang gano'n. Pero tabi-tabi siya, siksik siya. Haba yun, para rin Divisoriang style, para rin Baklaran, ganyan, na dikit-dikit, ganyan. Tapos meron mga Pinoy stores, kaya pasyalin talaga yun ng mga tao. Particularly doon sa Bilagyo Mall na pinuntahan ko kanina. Actually, maraming tao yun. Kaya lang Wednesday, walang masyadong tao. Pag Friday, napakaraming tao doon. At may katabi pa yung Sana Mall, Sana All, o diba? And, ano pa ba, napakaraming yung mabibili
kung nagtitipid kayo doon. Kung hindi naman ganun kaganda yung quality, yung iba naman meron din quality. So, kung gusto niyo pumunta doon, sige na, di ba? Mga Pilipino, napakarami. Yung talaga paboritong pasyalan at saka gusto niyo kumain ng mga pagkain Pilipino. So, yun lang mga kasmorg. Sana ay naibigan nyo at nagkaroon kayo ng dagdag kaalaman dito sa mga nag-OFW nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Lalo na yung pwedeng lumabas. Yun, kung hindi makakalabas, pwede naman kayo mag-online kung gusto nyo bumili ng mga pero kung halimbawa pupunta kayo sa mga bangko, pupunta kayo sa mga ganun, need po talagang lumabas. Hindi po pwedeng mag-update sa online. So, yun lang mga kasmorg. Maraming salamat. God bless everyone. Mamumuha. See you on my next vlog. Bye-bye. Masalama. Syukran katir.